Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagsasakripisyo? May mga pagkakataon sa buhay na tayo'y inilalagay sa isang sangandaan, kung saan ang isang desisyon ay maaaring magbago ng lahat. Sabi nila, ang desperasyon daw ay kayang itulak ang isang tao sa mga bagay na hindi niya aakalaing magagawa. Ngunit paano kung ang desisyong iyon na isinilang mula sa pangangailangan ang siya palang magiging susi sa isang pag-ibig na hindi inaasahan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya sa ang kasunduang magpapabago ng lahat. Isang matinis na tunog ng pagkabasag ang pumunit sa katahimikan ng Villa Amihan. Napatigil sa pagpupunas ng sahig si Hiraya. Ang basahan ay nanatiling nakadiin sa malamig na marmol. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa pag-eko ng tunog sa malawak na pasilyo. Galing iyon sa silid-aklatan, ang lugar kung saan madalas na nagkukulong ang mag-asawang Montemayor kapag ang kanilang mga pagtatalo ay hindi na kayang isigaw pa. Hindi niya kailangang marinig ang mga salita. Ang katahimikan na namamagitan sa kanila ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ay isang katahimikang puno ng hinanakit, ng mga bagay na hindi masabi, at ng lalamig na pagmamahal. At ngayon, ang katahimikang iyon ay binasag ng isang mamahaling plorera. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Sa loob ng 6 na buwan niya sa dambuhalang bahay na ito, natutunan na niyang maging invisible. Isang anino na gumagalaw, naglilinis at nag-aayos, ngunit hindi kailanman nakikita o naririnig. Ang Villa Amihan ay isang paraiso sa labas. May malawak na hardin, kumikinang na swimming pool, at mga kagamitang tila galing pa sa ibang bansa. Ngunit sa loob, ito ay isang hawlang ginto, malamig at walang buhay. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Lumabas si Don Alon Montemayor. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay madilim at walang emosyon. Hindi siya tumingin kay Hiraya. Naglakad siya palampas na tila hangin lamang ito. Ngunit naiwan sa hangin ang amoy ng kanyang mamahaling pabango at ang bigat ng kanyang problema. Sumunod na lumabas si Senyora Marikit. Perpekto pa rin ang kanyang ayos. Ang kanyang buhok ay walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Ang kanyang damit ay plantsadong-plantsado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumingin siya sa basag na plorera sa sahig. Pagkatapos ay ibinaling ang matalim na tingin kay Hiraya. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Linisin mo yan? Malamig niyang utos bago tumalikod at umakyat sa ingrandeng hagdanan. Walang imik na tumango si Hiraya. Kumuha siya ng dustpan at walis at maingat na pinulot ang bawat piraso ng basag na porselana. Bawat piraso ay tila isang simbolo ng basag na pangarap ng mag-asawa. Isang pangarap na hindi niya kailanman maiintindihan. Habang naglilinis, biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa kanyang bulsa. Mabilis niya itong kinuha. Nakita ang pangalan ng kanyang tiyabelen mula sa probinsya ng Tala-Araw. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bihira itong tumawag maliban kung may mahalagang sasabihin. Dali-dali siyang nagtago sa pantry
ang tanging lugar kung saan siya nagkakaroon ng kaunting privacy. "Hello, Tia," pabulong niyang sabi. "Hiraya, anak!" Ang boses sa kabilang linya ay basag at puno ng pag-aalala. "May problema tayo." Narinig niya ang bawat salita na tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang puso. Ang maliit na lupain na iniwan ng kanyang mga magulang, ang tanging yaman ng kanilang pamilya, ay nanganganib na mawala. Isang malaking utang na ginamit para sa pagpapagamot ng kanyang pinsan ang hindi nabayaran. Kailangan nila ng pera, isang halagang napakalaki na kahit sa panaginip ay hindi niya kayang hawakan. "Magkano po, Tia?" tanong niya, kahit natatakot siyang marinig ang sagot. Ang halagang binanggit ng kanyang tiyahin ay nagpatigil sa kanyang paghinga. 500,000 piso. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya bilang katulong ay sapat lamang para sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan at kaunting padala sa probinsya. Nang matapos ang tawag, napaupo si Hiraya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga pangarap na bitbit niya pagdating sa Maynila, ang makapag-ipon, makapagtayo ng maliit na panaderya, at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga kamag-anak, ay gumuho sa isang iglap. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na. Kinagabihan, habang naghahanda siyang matulog sa kanyang maliit na kwarto, isang katok sa pinto ang gumulat sa kanya. Si Senyora Marikit. Hindi niya ito kailanman pinupuntahan sa kanyang silid. "Hiraya, sumunod ka sa akin." "Sa opisina?" sabi nito sa isang boses na walang bahid ng anumang emosyon. Puno ng pagtataka, sumunod si Hiraya. Ang opisina ni Senyora Marikit ay isang testamento ng kanyang kapangyarihan. Malalaking libro, mamahaling kasangkapan, at isang malaking bintanang salamin na tanaw ang kumikinang na syudad. Umupo si Marikit sa kanyang leather na upuan at itinuro ang silya sa harap niya. "Maupo ka." Nanginginig na umupo si Hiraya. Ano kaya ang kasalanan na nagawa niya? "Narinig ko ang pag-uusap ninyo kanina sa telepono," diretsong sabi ni Marikit, na ikinagulat ni Hiraya. "Kailangan mo ng pera, malaking pera." Hindi nakasagot si Hiraya. Tila isang hubad na aklat siya sa harap ng kanyang amo. "At ako," pagpapatuloy ni Marikit, habang inilalapag ang isang brown envelope sa ibabaw ng lamesa, "kailangan ko ng isang anak." Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin. Anak? Pero alam ng lahat sa Villa Amihan na, "Hindi ako magkakaanak, Hiraya," sabi ni Marikit, na tila nabasa ang kanyang isip. "At kailangan ng asawa ko, ng pamilya Montemayor, ng isang tagapagmana. Handa akong bayaran ka para sa isang serbisyo." Binuksan ni Marikit ang envelope at inilabas ang isang makapal na dokumento. Isang kontrata. "I will pay you 5 million pesos," sabi niya. Ang bawat salita ay mabigat at malamig. 5 milyon. Sapat na para bilhin ang buong baryo ninyo. Napatitig si Hiraya sa kanya, hindi makapaniwala. "Ang kailangan mo lang gawin," nagpatuloy si Marikit. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Hiraya, "ay ibibigay mo sa amin ang iyong sinapupunan. Dadalhin mo ang anak namin ni Elon. At pagkatapos mong isilang ang bata, malaya ka nang umalis dala ang pera at isang bagong buhay." Napatayo si Hiraya. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Ang alok ay isang kabuktutan, isang kasalanan.
Paano niya magagawa iyon? Hindi ko po kaya, senyora. Halos pabulong niyang sabi. Talaga? Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Marikit. Isipin mo, Hiraya, ang 5 milyong piso. Isipin mo ang pamilya mo, ang lupain ninyo, ang kinabukasan na hindi mo kailanman makakamit kung magpapatuloy ka sa pagpupunas ng sahig. Ito ay isang simpleng transaksyon lamang. Itinulak ni Marikit ang kontrata at isang ballpen sa ibabaw ng lamesa. Palapit kay Hiraya. Pag-isipan mo, pero huwag kang magtatagal. Umalis si Hiraya sa opisina na tila isang kaluluwang nawawala sa sarili. Dala-dala niya ang kontrata. Sa kanyang maliit na silid, binuksan niya ito. Nakasulat doon ang lahat ng detalye. Mga legal na termino na hindi niya may naintindihan. Ngunit isang numero ang malinaw na malinaw. 5 bump. Sa isang iglap, nakita niya ang muka ng kanyang tiyabelen, ang kanilang maliit na bahay, ang bukirin na bumuhay sa kanila. At sa kabilang banda, nakita niya ang muka ni Senyora Marikit, ang malamig na mga mata ni Don Alon, at ang kasuklam-suklam na alok, ang kanyang dignidad laban sa kaligtasan ng kanyang pamilya, ang kanyang katawan laban sa kanilang kinabukasan. Hawak ang ballpen, ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Ang itim na tinta sa dulo nito ay tila isang patak ng lason na handang pumatak sa papel. Ito na ang sangandaan na sinasabi nila. Isang pirma lang ang kailangan. Isang pirma lang ang magpapabago ng lahat. Ang kontrata ay nakalatag sa ibabaw ng kanyang mesa, sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa table lamp. Bawat salita, bawat parirala ay tila isang insulto sa pagkatao ni Alon Montemayor. Isang dokumento na nagsasaad ng kabiguan niya bilang asawa at bilang isang lalaki. Tinungga niya ang alak sa kanyang baso, umaasang ang anghang nito ay kayang sunugin ang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang mesa ay may isang litrato. Sila ni Marikit, kuha noong kanilang honeymoon sa Paris. Nakangiti sila pareho, mga ngiting abot hanggang sa kanilang mga mata. Naalala niya ang init ng kamay nito na hawak niya habang naglalakad sila sa tabi ng Seine River. Naalala niya ang mga pangarap na binuo nila, isang pamilya, mga anak na magpapatakbo sa malawak na hardin ng Villa Amihan, mga tawanan na pupuno sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Ngunit ang mga pangarap na iyon ay matagal nang naging abo. Ngayon, ang babae sa litrato ay isang estranghera. Ang ngiti nito ay tila isang maskara na lamang, at ang init ng kamay nito ay napalitan ng lamig na bumabalot sa kanilang pagsasama. Ang bahay na pinangarap nilang punuin ng tawanan ay napuno ng katahimikan at mga basag na plorera. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Marikit. Dala ang kanyang karaniwang aura ng kontrol at kapangyarihan. Nakita niya ang kontrata sa mesa. Pumirma na siya, sabi ni Marikit. Hindi iyon isang tanong, kundi isang pahayag. Hindi tumingin si Alon. Marikit, sigurado ka ba talaga rito? Tanong niya sa isang mahinang boses. May iba pa namang paraan. Adopsyon. Ayoko ng anak ng ibang tao, Alon. Putol ni Marikit sa kanya. Ang boses ay matigas. Gusto ko ng anak na may dugong Montemayor. At ito na ang tanging paraan. Isang praktikal na solusyon sa isang mahirap na problema. Praktikal? Mapait na tumawa si Alon. Bibili tayo ng isang bata?
Gagamit tayo ng isang inosenteng babae para sa ating mga pansariling interes? Hindi ito praktikal, Marikit. Ito ay karumal-dumal. Lumapit si Marikit at umupo sa tapat niya. At ano ang gusto mong gawin? Hayaan na lang na gumuho ang lahat? Hayaan na lang nakutyain tayo ng buong lipunan dahil hindi tayo makabuo? Hayaan na ang mga magulang mo na mamatay nang hindi nakikita ang kanilang apo? Alon, ginagawa ko ito para sa atin. Para sa pamilyang ito. Para sa'yo gustong isigaw ni Alon. Ginagawa mo ito para sa sarili mo. Ngunit muli, ang mga salita ay nanatili sa kanyang lalamunan. Isa siyang duwag. Isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang kayamanan at pangalan. Pumayag siya sa kasal na ito, sa buhay na ito, at ngayon, kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Mamayang gabi, sabi ni Marikit, tumatayo na. Nakausap ko na siya. Maghanda ka. Parang isang hatol ang mga salitang iyon. Isang sentensya ng habambuhay na pagkakasala. Nang gabing iyon, tila humaba ang bawat minuto. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay isang paalala ng hindi maiiwasang sandali. Naligo siya at nagbihis, ngunit pakiramdam niya'y mas marumi pa siya kaysa dati. Nang sumapit ang hating gabi, ang oras na sinabi ni Marikit, tumayo si Alon mula sa kanyang kama. Naglakad siya palabas ng kanilang master's bedroom. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Ang pasilyo patungo sa servants' quarters, na dati isang ordinaryong bahagi lang ng bahay, ay tila naging isang mahabang daan patungo sa impyerno. Huminto siya sa tapat ng isang simpleng pinto na gawa sa kahoy. Ang pinto ni Hiraya. Walang pangalan, walang anumang palamuti. Isang pinto lamang. Sa likod nito ay isang babae na ang buhay ay babaguhin niya magpakailanman. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok, ngunit ito'y nanatiling nakabitin sa hangin. Anong sasabihin niya? Anong gagawin niya? Pakiramdam niya ay isa siyang halimaw, isang maninila na handang sakmalin ang isang walang kalaban-laban na biktima. Sa huli, dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Hindi ito nakalak. Pagpasok niya, isang maliit at madilim na silid ang sumalubong sa kanya. Tanging ang liwanag mula sa buwan sa labas ng bintana ang nagsisilbing ilaw. Nakaupo si Hiraya sa gilid ng kanyang kama. Nakatalikod sa kanya, ang mga balikat nito ay bahagyang nakakuba. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang kanilang mga paghinga. Ang sa kanya ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Ang sa dalaga ay halos hindi marinig. Dahan-dahan siyang lumapit. Walang romansa. Walang pagnanasa. Tanging ang malamig na katotohanan ng isang kasunduan. Isang obligasyon na kailangan niyang gampanan. Isinagawa niya ang nararapat na gawin sa isang paraang mekanikal, na para bang ang kanyang kaluluwa ay humiwalay na sa kanyang katawan at nanonood na lamang mula sa isang sulok. Nang matapos ang sandaling tila walang hanggan, humiga si Hiraya ng patagilid. Nakatalikod pa rin sa kanya. Hindi ito gumalaw, hindi umimik. Ngunit sa sinag ng buwan na tumatama sa unan nito, nakita ni Alon ang isang bagay na kumirot sa kanyang puso. Isang butil ng luha na gumulong mula sa mga mata nito, pababa sa kanyang pisngi. Ang luhang iyon ay tila isang sundang na tumusok sa kanyang kaluluwa. Mabilis siyang tumayo at inayos ang kanyang sarili. Ang pakiramdam ng pagiging isang halimaw ay mas tumindi. Gusto niyang magsalita, humingi ng tawad,
Sabihin na hindi niya ito ginusto, na napilitan lang siya. Ngunit anong karapatan niya? Anong salita ang kayang burahin ang kahihiyang idinulot niya sa dalaga? Naglakad siya patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ay papalayo sa kama. Papalayo sa kanyang kasalanan. Bago niya pihitin ang doorknob, hindi na niya napigilan ang sarili. Patawad, bulong niya sa katahimikan ng silid. Isang salitang kulang na kulang. Isang salitang walang kwenta. Walang narinig na sagot si Alon. Tanging ang mahinang paghikbi ni Hiraya ang kanyang narinig bago niya isinara ang pinto. Pagbalik niya sa kanilang silid, nadatnan niyang nagbabasa ng libro si Marikit na tila walang anumang nangyari. Itinaas nito ang tingin mula sa libro. Tapos na? Tanong nito. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Hindi sumagot si Alon. Dumiretso siya sa banyo at binuksan ang shower. Hinayaan niyang bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Umaasang kaya nitong hugasan ang dumi na nararamdaman niya, ang pandidiri sa kanyang sarili. Ngunit habang tumatagal, alam niyang ang mantsa ng gabing ito ay mananatili sa kanya magpakailanman. Nang gabing iyon, hindi natulog si Alon sa tabi ni Marikit. Natulog siya sa sofa sa kanyang opisina. Yakap ang isang bote ng alak at ang bigat ng kanyang konsensya. Sa kabilang dako ng Villa Amihan, sa isang maliit at madilim na silid, mag-isang umiiyak si Hiraya. Ang bawat patak ng kanyang luha ay para sa kanyang nawalang dignidad, para sa pangarap na dinungisan, at para sa isang kinabukasang hindi na niya alam kung paano haharapin. Isang kasunduan, isang transaksyon. Ngunit para sa kanilang dalawa ni Alon, iyon ang unang gabi ng kanilang pagkakasala. Isang gabing magiging simula ng isang mahabang paglalakbay sa dilim. Ang mga sumunod na linggo ay lumipas na tila isang paulit-ulit na panaginip. Isang masamang panaginip. Ang mga gabi ng pagkikita nila ni Don Alon ay nagpatuloy. Laging tahimik, laging madilim, laging walang emosyon. Para silang dalawang multo na nagtatagpo sa dilim, ginagawa ang isang obligasyong pareho nilang kinasusuklaman. At pagkatapos ay naghihiwalay na tila walang nangyari. Walang salitaan. Walang kahit isang sulyap. Tanging ang bigat ng kasalanan ang naiiwan sa pagitan na nila. Sa umaga, si Hiraya ay babalik sa pagiging isang anino sa Villa Amihan. Naglilinis, nagpupunas, nagsisilbi. Ngunit may nagbago sa kanya. Ang bawat galaw niya ay may kasamang pag-iingat at isang sikretong takot. Ang kanyang katawan, na dati pag-aari lamang niya, ay hindi na niya ganap na pagmamay-ari. Ito ay isang lalagyan. Isang lalagyan ng pag-asa para sa mga Montemayor at isang lalagyan ng kahihiyan para sa kanya. Isang umaga, habang naglilinis siya ng banyo ng mga panauhin, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Isang pagkahilo na sinundan ng biglaang pag-ayaw sa amoy ng air freshener na siya mismo ang nag-spray. Napakapit siya sa lababo, ang kanyang paghinga ay bumigat. Ito na ba yon? Kinabukasan, gamit ang maliit na perang naipon, bumili siya ng pregnancy test sa isang butika malayo sa subdibisyon. Kinailangan niyang maglakad ng malayo para walang makakilala sa kanya. Sa loob ng maliit at masikip na banyo ng kanyang silid, nanginginig ang mga kamay niyang sinunod ang panuto sa kahon. Naghihintay. Ang ilang minutong paghihintay ay tila mas mahaba pa kaysa sa lahat ng linggo na nagdaan. Nakatitig lamang siya sa maliit na plastic stick na iyon. Ang kanyang puso ay kumakabog.
ng napakabilis. Ano ang mas nakakatakot? Ang isang linya na nangangahulugang kailangan niyang ulitin ang lahat ng kahihiyan? O ang dalawang linya na magkukumpirma na ang sikreto sa loob niya ay totoo na? Dahan-dahan, lumitaw ang pangalawang linya. Malinaw. Walang duda. Napaupo si Hiraya sa malamig na sahig ng banyo. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. May takot dahil ito na ang simula ng katuparan ng kasunduan. May lungkot dahil ang biyayang ito ay hindi para sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang kakatuwang kislap, isang pakiramdam ng pag-aalala para sa isang buhay na nagsisimulang mabuo sa loob niya. Kinailangan niyang sabihin ito kay Senyora Marikit. Iyon ang nasa kontrata. Kinatok niya ang pinto ng master's bedroom na may pag-aalinlangan. Si Senyora Marikit lang ang nasa loob. Nagbabasa ng isang fashion magazine. Senyora, panimula ni Hiraya. Ang boses ay halos hindi marinig. Ipinakita niya ang pregnancy test. Ibinaling ni Marikit ang tingin mula sa magazine patungo sa hawak ni Hiraya. Sa isang iglap, nagbago ang anyo nito. Ang karaniwang pagkainip sa kanyang mukha ay napalitan ng isang ningning sa mga mata na hindi pa nakikita ni Hiraya dati. Kinuha nito ang test kit mula sa kanyang kamay. Tiningnan ito nang malapitan na para bang isa itong alahas. Sa wakas, bulong ni Marikit. At sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting nagpapakita ng tagumpay. Ang ngiting iyon ang hudyat ng bagong yugto sa buhay ni Hiraya. Mula sa pagiging isang invisible na katulong, siya ay naging isang mahalagang ari-arian. Patingi. Bigla, ang bawat galaw niya ay binabantayan. Ipinagbawal na sa kanya ang mabibigat na gawain. Isang mahabang listahan ng mga dapat at hindi dapat kainin ang ibinigay sa kanya. Mga bitamina na kailangan niyang inumin sa eksaktong oras. Para siyang isang porselanang manika na kailangang ingatan. Hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung ano ang dala niya. Si Senyora Marikit ang naging personal niyang bantay. Ngunit sa likod ng pag-aasikasong iyon, naroon ang lamig ng isang negosyante na binabantayan ang kanyang puhunan. Walang init, walang malasakit. Tanging ang layunin na masigurong ang produkto ay maihahatid ng maayos. Isang hapon, habang naghahanda ng merienda si Hiraya sa kusina, bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Ang amoy ng nilulutong bawang ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Dali-dali siyang tumakbo sa lababo at doon nasuka ng todo. Ang katawan niya ay nanghina. At napakapit siya ng mahigpit sa gilid ng lababo, ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang ibang mga kasambahay ay nagtinginan lamang, hindi alam ang gagawin, natatakot na makialam sa alaga ng kanilang senyora. Anong nangyayari dito? Isang pamilyar na boses ang narinig ni Hiraya mula sa kanyang likuran, si Don Alon. Karaniwan, iniiwasan nila ang isa't isa sa lahat ng oras. Ngunit ngayon, naroon siya, nakatayo sa may pintuan ng kusina, ang muka ay nagpapakita ng bakas ng pag-aalala. "Okay ka lang, Hiraya?" tanong niya. Lumalapit. Bago pa man makasagot si Hiraya, muli siyang nasuka. Sa halip na tumawag ng ibang katulong, si Alon mismo ang kumilos. Kumuha siya ng isang baso ng maligamgam na tubig at iniabot sa kanya.
Pagkatapos, kumuha siya ng isang malinis na bimpo, binasa ito, at maingat na ipinunas sa noo at batok ni Hiraya. "Morning sickness," mahina niyang sabi, na tila mas para sa kanyang sarili. Ganyan din daw ang mama noong ipinagbubuntis ako. Nag-angat ng tingin si Hiraya. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng kusina, hindi ang amo niya ang nakita niya, kundi isang lalaking may tunay na pag-aalala sa mga mata. Isang lalaking tila nakikita siya, si Hiraya, hindi ang babaeng nagdadala ng kanyang anak. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. 1 segundo, 2 segundo. Walang salitang binigkas, ngunit sa katahimikang iyon, may isang bagay na nag-ugnay sa kanila. Isang pag-unawa na hindi nila kailanman naramdaman sa madidilim na gabi. Isang biglaang realisasyon na sa ilalim ng kasunduang ito, sila ay 2 taong parehong bilanggo ng sitwasyon. Ang sandaling iyon ay biglang naputol. "May nangyayari ba dito na hindi ko alam?" Ang boses ni Marikit ay matalim at puno ng yelo. Nakatayo siya sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula kay Alon, na may hawak na bimpo, patungo kay Hiraya na nakasandal sa lababo. Ang nangiti, tik na dala niya kanina ay ganap na nawala. Napalitan ito ng isang matigas na linya sa kanyang mga labi at isang malamig na apoy ng hinala sa kanyang mga mata. Mabilis na ibinaba ni Alon ang bimpo. Nahihilo lang siya. "Tinutulungan ko lang." Ngunit hindi na nakatingin si Marikit sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako kay Hiraya. Isang tingin na nang-uusig, isang tingin na nagbababala. Sa tinging iyon, malinaw ang mensahe. Ang batang dinadala ni Hiraya ay pag-aari niya. At anumang koneksyon na namamagitan sa dalawang ito ay isang pagbabanta na hindi niya palalampasin. Mula nang mangyari ang insidente sa kusina, may nagbago sa paraan ng pagtingin ni Alon kay Hiraya. Ang tingin ng pagkakasala ay unti-unting nahaluan ng pag-aalala. At ngayon, ng isang damdaming hindi niya masabi. Isang kuryosidad na malaman kung sino ang babaeng nasa likod ng tahimik na mga mata at pilit na mga ngiti. Ang pagiging malupit ni Marikit ay lalo lang nagtulak sa kanya na bigyan ng pansin ang dalaga. Nakikita niya kung paano ito gumalaw sa loob ng bahay. Laging maingat, laging nakayuko, na para bang takot na makagawa ng ingay o makakuha ng espasyo. Ngunit sa mga sandaling akala nito'y walang nakatingin, nakikita ni Alon ang lungkot na bumabalot dito. Ang pangungulila sa isang buhay na malayo sa ginintuang hawla ng Villa Amihan. At dahil dito, nagsimula siyang gumawa ng mga paraan. Mga paraan para makalapit, para makausap ito kahit sa mga panakaw na sandali lamang. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang mga numero sa kanyang trabaho at ang imahe ng galit na mukha ni Marikit ay naglalaro sa kanyang isipan. Tumayo siya at dumungaw sa bintana ng kanyang opisina. Sa ibaba, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng buwan, nakita niya si Hiraya. Nakaupo ito sa isang bangko sa hardin, nakatingala sa kalangitan. Hindi na siya nag-isip. Kumuha siya ng isang basong tubig at bumaba, na para bang nauuhaw lamang. Naglakad siya patungo sa hardin. Ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog sa malambot na damo. "Hindi ka pa natutulog?" Mahina niyang tanong. Bahagyang nagulat si Hiraya at napatayo. "Sir Alon, kayo po pala.
Hindi pa po ako dinadalaw ng antok. Ako rin, sagot niya. Umupo sa kabilang dulo ng bangko. Nag-iiwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Masyadong maraming bituin ngayong gabi. Tumango si Hiraya at muling tumingala. Opo, sa probinsya namin sa Talaaraw, ganito po kaganda ang langit gabi-gabi. Mas maliwanag pa nga po kasi walang mga ilaw ng syudad. Talaaraw, bituin at araw. Ngayon niya lang napagtanto kung gaano kabagay ang pangalan ng lugar sa dalaga. May dala itong sariling liwanag. Ano ang namimiss mo doon? Tanong niya. Ang boses ay mas malambing kaysa sa kanyang intensyon. Nag-atubili ito sandali bago sumagot. Ang amoy po ng lupa pagkatapos umulan. Ang pagtilaok ng manok sa umaga. Ang mga kapatid ko po, simpleng buhay lang. Natab na? Yunakte. Sa unang pagkakataon, nagkwento si Hiraya tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang mga pangarap bago siya mapadpad sa Maynila. At si Alon, sa unang pagkakataon, ay nakinig. Tunay na nakinig. Walang paghuhusga, walang pagkukunwari. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at katulong. Sila ay dalawang taong naghahanap ng kapayapaan sa ilalim ng parehong kalangitan. Ang mga ninakaw na sandaling iyon ay nasundan pa. Isang araw, narinig niyang kausap ni Hiraya ang isa pang kasambahay. Nabanggit nito na bigla siyang nagke-crave ng puto-bumbong kahit hindi pa naman Pasko. Kinabukasan, umuwi si Alon na may dalang isang bilao ng puto-bumbong mula sa isang kilalang kainan. Hindi niya ito direktang ibinigay. Iniwan niya ito sa kusina. Para sa lahat, sabi niya sa mayordoma, ngunit ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap kay Hiraya na nasa isang sulok, nagpupunas ng mga plato. Nang hapong iyon, mula sa kanyang opisina, natanaw niya si Hiraya sa hardin. Kumakain ng puto-bumbong na may isang maliit at kontentong ngiti sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay tila isang gantimpala para kay Alon. Isang lihim na kaligayahan na silang dalawa lang ang nakakaalam. Ang pinakamatinding sandali ay nangyari isang gabi nang maagang umuwi si Alon at wala pa si Marikit. Nakita niya si Hiraya sa silid-aklatan, maingat na nag-aayos ng mga libro. Mahilig ka palang magbasa, sabi niya. Muling nagulat si Hiraya. Opo sir. Tinitingnan ko lang po ang mga pictures. Pwede kang magbasa kung gusto mo. Alok niya. Sabihin mo lang sa akin. Lumapit siya at tiningnan ang librong hawak nito. Isang libro tungkol sa pagbe-bake. Ito ang pangarap ko, biglang sabi ni Hiraya. Ang boses ay puno ng pananabik. Ang magkaroon ng sarili kong maliit na panaderya. Tatawagin ko itong Hiraya's Sweet Hopes. Mga tinapay at cake na gawa sa pag-asa. Hiraya's Sweet Hopes. Ang pangalan ay tumagos sa puso ni Alon. Isang pangarap na napakaganda at napakapuro. Isang bagay na totoo sa mundong puno ng pagkukunwari. At ikaw, sir? Bigla nitong tanong. At sa gulat niya nagpatuloy ito. Ano po ang pangarap ninyo noong bata pa kayo? Natigilan si Alon. Walang sino man ang nagtanong sa kanya niyan sa loob ng maraming taon. Lahat ay ipinapalagay na nakuha na niya ang lahat. Gusto kong maging isang architect. Mahina niyang pag-amin. Isang sikretong matagal na niyang ibinaon. Gusto kong magdisenyo ng maliliit na bahay. Mga tahanan. Hindi mga mansyon na tulad nito. Tumingin siya sa paligid ng malawak
at malamig na silid-aklatan. Lahat ng ito, minsan parang hindi sa akin. Sa sandaling iyon, ang pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Nakita ni Hiraya ang kaluluwa ni Alon, isang lalaking nalulungkot at nakakulong. At nakita ni Alon ang puso ni Hiraya, isang babaeng puno ng pangarap sa kabila ng lahat. Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo, ngunit ngayon, puno na ito ng pag-unawa at isang mas malalim na koneksyon. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang umangat. Gustong hawakan ang kamay ni Hiraya na nakapatong sa libro. Gusto niyang sabihin dito na naiintindihan niya, na hindi ito nag-iisa. Nang ilang pulgada na lang ang layo ng kanilang mga kamay. Ang tunog ng pagdating ng sasakyan ni Marikit ay pumunit sa kanilang sandali. Para silang napaso. Mabilis na lumayo sa isa't isa, si Alon at Hiraya. Ang mahika ay nawala, at ang katotohanan ay bumalik na parang isang sampal. Ang kaba at pagkakasala ay biglang bumalot sa kanilang dalawa. "Kailangan ko nang bumalik sa trabaho, sir," mabilis na sabi ni Hiraya. Halos hindi makatingin sa kanya, bago nagmamadaling lumabas ng silid-aklatan. Naiwan si Alon na nakatayo roon. Ang kanyang kamay ay nakabitin pa rin sa hangin. Ang init ng sandaling iyon ay naroon pa. Ngunit kasama nito ang lamig ng takot. Ang kanilang mga ninakaw na sandali ay tapos na. At alam niya, sa pagpasok ni Marikit sa pinto, na ang mga lihim na koneksyong ito ay hindi mananatiling lihim ng matagal. Ang Villa Amihan ay nagliwanag sa karangyaan. Ang mga kumikinang na chandelier ay nagbibigay liwanag sa mahabang lamesa na puno ng mga pinakamasasarap na pagkain at mga kristal na kopita. Ang hangin ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at ng mga piling bulaklak na sinasabayan ng mahinang tugtugin at ng bulungan ng mga bisitang nabibilang sa alta sosyedad. Mula sa isang sulok malapit sa kusina, tahimik na nagmamasid si Hiraya. Ang kanyang lumalaking tiyan ay bahagya ng naitatago ng kanyang uniforme. Bawat kilos niya ay maingat. Bawat hakbang ay mabigat. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang mundo. Isang anino na pinagmamasdan ang isang pagtatanghal. Ngunit ngayong gabi, ang anino ay may liwanag na tumatama. Nararamdaman niya ang mga pasimpleng sulyap ng mga bisita. Ang mga mapanuring tingin na sinusubukang hulaan kung sino ang nagdadalang taong katulong. At higit sa lahat, nararamdaman niya ang mga matatalim na mata ni Senyora Marikit. Mula nang mangyari ang insidente sa kusina, naging doble ang pagbabantay sa kanya ni Marikit. Ang bawat interaksyon nila ni Don Alon, gaano man kaikili, ay tinitingnan nito ng may hinala. At ang hapunan ngayong gabi, alam ni Hiraya sa kaibuturan ng kanyang puso, ay hindi isang simpleng pagtitipon. Ito ay isang entablado. At siya, sa ayaw at sa gusto niya, ay bahagi ng palabas. Hiraya, ang boses ni Marikit ay malumanay, ngunit may talim, sapat na lakas, para marinig ng mga bisitang malapit sa kanya. Pakidala dito ang bote ng red wine. Sumunod si Hiraya. Kinuha ang mamahaling bote ng alak at maingat na lumapit sa lamesa. Habang binubuhusan niya ang kupitan ng isang bisita, biglang iginalaw ni Marikit ang kanyang kamay na para bang may ituturo. Ang kanyang siko ay aksidenteng tumama sa braso ni Hiraya. Ang dugong pulang alak ay sumirit mula sa bote, hindi sa kupita, kundi sa puting-puting mantel
at sa sahig na marmol. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay biglang nahinto. Ang lahat ng mga mata ay napako sa malaking pulang mantsa sa sahig. At pagkatapos, kay Hiraya. "Nako, ang clumsy mo naman, Hiraya," sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na pagkadismaya. "Tingnan mo ang ginawa mo. Napakadumi." Nakatayo lang si Hiraya. Ang bote ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding hiya. "Huwag pakiusap. Huwag dito." Sigaw ng kanyang isip. Gusto niyang maglaho, maging invisible muli. "Ano pang hinihintay mo?" Pagpapatuloy ni Marikit. Ang boses ay mas tumigas na ngayon. "Hindi yan kusang mawawala. Kumuha ka ng basahan at linisin mo yan. Ngayon din." Ang utos ay malinaw. Hindi lang ito paglilinis. Ito ay pagpapahiya. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang kaibigan ni Marikit, gusto nitong ipakita kung saan lamang ang lugar ng isang katulong. Nag-atubili si Hiraya. Ang kanyang pagbubuntis ay nasa yugto, na kung saan ang pagyuko at pagluhod ay mahirap na. Ngunit nakita niya ang nagbabagang tingin ni Marikit. Isang tingin na nagpapaalala sa kanya ng kontrata, ng 5 milyon, ng pamilya niya sa tala-araw. "Para sa anak ko, para sa pamilya ko," bulong niya sa sarili. Walang imik, ibinaba niya ang bote ng alak sa isang side table at naglakad patungo sa kusina. Kumuha siya ng basahan. Bawat hakbang pabalik sa dining hall ay tila isang paglalakbay sa kahihiyan. Ang lahat ng bisita ay nakatingin, naghihintay. Dahan-dahan, lumuhod si Hiraya. Ang lamig ng marmol ay tumagos sa kanyang damit. Ang amoy ng alak ay nanunuot sa kanyang ilong. Habang pinupunasan niya ang sahig, naramdaman niya ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya ibibigay kay Marikit ang satisfaksyon na makita siyang umiyak. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakaupo si Alon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang panga ay mariing nakatikom. Nakita niya ang lahat, ang aksidente, ang kalupitan sa mga mata ng kanyang asawa. Ang paghihirap sa mukha ni Hiraya habang ito'y lumuluhod. Isang bagay sa loob niya ang sumabog. Ang pasensya na matagal na niyang iniipon. Ang pagkaduwag na matagal na niyang kinikimkim. Tapos na. "Tama na, Marikit." Ang sigaw ni Alon ay pumunit sa nakabibinging katahimikan. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng galit na hindi pa naririnig ng sinuman sa kanilang mga bisita. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na ingay sa pag-urong. Sa ilang mabilis na hakbang, nilapitan niya si Hiraya. "Tumayo ka." Mahinahon ngunit may diin niyang sabi. Inilahad niya ang kanyang kamay. Nag-angat ng tingin si Hiraya, gulat na gulat. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, nakita niya ang kamay na iyon. Isang kamay na nag-aalok ng tulong, ng proteksyon. Nanginginig. Ngayon, tinanggap niya ito. Tinulungan siya ni Alon na tumayo. Pagkatapos, humarap siya sa isa pang kasambahay na nakatayo sa gilid. "Manang, ikaw na ang maglinis nito," utos niya, bago ibinaling ang tingin sa kanilang mga bisitang natigilan. "Pagpasensyahan niyo na,"
sabi niya sa isang boses na malamig at formal. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ng aking asawa ngayong gabi. Marahil ay mas mabuting ipagpatuloy na lang natin ito sa ibang pagkakataon. Iyon ay isang malinaw na pagtataboy. Ang mga bisita na nakakaramdam ng matinding tensyon ay dali-daling nagsitayo, nagpaalam ng pautal-utal at halos magkandara pa sa pag-alis. Si Marikit ay naiwang nakaupo. Ang kanyang muka ay namumutla sa galit at pagkapahiya. Ang kanyang perpektong hapunan ay nasira. Ang kanyang pagpapakita ng kapangyarihan ay nauwi sa isang eskandalo. Nang maisara na ang pinto sa huling bisita, ang katahimikan sa Villa Amihan ay mas mabigat pa kaysa dati. Dahan-dahang tumayo si Marikit. Naglakad siya palapit kay Alon. Ang bawat hakbang ay mabagal at puno ng panganib. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "How dare you?" Paswit niyang sabi. At pagkatapos, sa harap ni Hiraya, na hindi pa rin makagalaw sa kanyang kinatatayuan, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Alon. "Pinagtanggol mo ang katulong sa harap ng lahat?" Sigaw ni Marikit. Ang kanyang boses ay basag sa sukdulang galit. "Sino ba talaga ang asawa mo?" Ang sampal ay umaling-aungaw sa loob ng marangyang dining hall. Ngunit ang sakit na naramdaman ni Marikit ay higit pa sa hapdi sa kanyang palad. Iyon ay sakit ng pagkatalo. Sa harap ng kanilang mga bisita, sa harap ng katulong, ipinakita ni Alon ni Alon kung sino ang mas mahalaga. At hindi siya iyon. Sa mga sumunod na araw, ang Villa Amihan ay naging mas malamig pa kaysa dati. Hindi na sila nag-uusap ni Alon. Nag-iiwasan sila na parang dalawang estranghero na napilitang tumira sa iisang bubong. Ngunit habang si Alon ay nagkukulong sa kanyang opisina, si Marikit naman ay nagpaplano. Ang pag-ibig na isip niya habang umiinom ng alak sa kanyang beranda ay isang kahinaan. Ngunit ang impormasyon ay kapangyarihan. At sa puntong ito, kapangyarihan ang kailangan niya para mabawi ang kontrol. Kinabukasan, tumawag siya sa isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang pribadong investigador na may reputasyon sa paghahanap ng mga pinakatatagong lihim. "May ipapahanap ako sa'yo," sabi ni Marikit sa telepono. Ang kanyang boses ay kalmado at mapanganib. "Isang babae, Hiraya Reyes, mula sa probinsya ng Tala Araw. Gusto kong malaman ang lahat. Ang bawat dumi, ang bawat kahinaan, lahat." Habang naghihintay siya ng resulta, ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa nakaraan, isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ang pinagmulan ng lahat ng kanyang takot at desperasyon. 10 taon na ang nakalipas. Nakaupo siya sa isang malamig na opisina ng doktor. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Nasa labas si Alon, ang kanyang nobyo noon, naghihintay. Ito ay isang simpleng executive check-up lamang, ngunit hiniling niya na magkaroon sila ng hiwalay na konsultasyon sa doktor. "I'm sorry, Miss De Villa," sabi ng matandang doktor. Ang kanyang muka ay puno ng awa. "Based on these results, you have a condition called premature ovarian failure. It will be nearly impossible for you to conceive naturally." Ang mga salita ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi sa kanyang buhay, kundi sa buhay na pinapangarap niya. Ang buhay bilang si Mrs. Alon Montemayor.
ang ina ng susunod na tagapagmana. Alam niya kung gaano kahalaga ang pamilya at legacy para sa mga Montemayor. Paglabas niya ng klinika, sinalubong siya ni Alon ng isang ngiti. Tabaktan, so everything's okay? Tumingin si Marikit sa lalaking mahal niya, ang lalaking representasyon ng lahat ng gusto niya sa buhay. At sa sandaling iyon, gumawa siya ng isang desisyon. Isang kasinungalingan na huhubog sa kanyang buong kinabukasan. Yes, ngumiti siya pabalik. Isang ngiting perpektong-perpekto. Everything is perfect. Isang linggo ang lumipas. Isang tawag ang natanggap ni Marikit. Nasa akin na ang report, sabi ng investigador. Nagkita sila sa isang tahimik at eleganteng coffee shop. Isang lugar na malayo sa mga matang mapanghusga. Inabot sa kanya ng lalaki ang isang makapal na brown envelope. Walang palitan ng maraming salita. Transaksyon lang. Nang mag-isa na lang, binuksan ni Marikit ang envelope. Sa simula, ang mga detalye ay simple at nakakaawa. Isang pamilyang baon sa utang. Isang amang namatay sa sakit sa puso dahil sa stress. Isang ina na sumunod na rin. Mga kapatid na umaasa kay Hiraya. Ito ang karaniwang kwento ng kahirapan. Walang espesyal. Nangunot ang noo ni Marikit. Ito lang ba? Wala bang eskandalo? Walang madilim na nakaraan? Ngunit habang binabasa niya ang mga lumang dokumento ng lupa na nakalakip sa report, isang pangalan ang tumalon mula sa pahina at tila sumampal sa kanya. Montemayor Land Holdings. Napatigil siya sa paghinga. Nakasulat doon, sa itim at puti, ang isang legal na kaso mula 20 taon na ang nakalipas. Ang ama ni Hiraya, isang magsasaka, ay isa sa mga residente na pilit na pinagbentahan ng kanilang lupain sa napakababang halaga para sa isang bagong proyektong pang-agrikultura ng kumpanya ng ama ni Alon. Maraming tumutol, ngunit sa huli, gamit ang pera at impluensya, nakuha ng mga Montemayor ang gusto nila. Ang stress at pagkabigo mula sa pangyayaring iyon ang naging simula ng pagbagsak ng pamilya Reyes. Isang mabagal at nanunuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marikit. Hindi ito isang simpleng dumi. Ito ay isang sandata. Isang sandatang perpekto. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng saysay sa kanyang isipan. Isang baluktot na lohika na siya lamang ang nakakaintindi. Hindi nagkataon lamang na napunta si Hiraya sa kanilang pamamahay. Hindi ito dahil sa desperasyon. Ito ay paghihiganti. Isang plano na matagal nang inilatag. Ginamit ng dalaga ang kanyang pagiging inosente para makapasok, para akitin si Alon, para sirain ang kanilang pamilya mula sa loob. Hawak niya ang katotohanan. O mas tama, hawak niya ang isang bersyon ng katotohanan na kaya niyang baluktutin at gamitin para sa kanyang kapakanan. Kinagabihan, hinanap niya si Hiraya. Nakita niya ito sa kusina, naghuhugas ng mga prutas, ang atensyon ay nasa ginagawa. Ito na ang tamang panahon. Dala ang folder, lumapit si Marikit. Walang salita, malakas niyang inilapag ito sa kitchen counter sa tabi ni Hiraya, na ikinagulat ng dalaga. Ano po ito, senyora? Nagtatakang tanong ni Hiraya. Tinitigan siya ni Marikit. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng tagumpay. Alam mo ba kung paano yumaman ang pamilya ng lalaking dinadalhan mo ng anak? Tanong niya, ang boses ay mababa at puno ng lason. Sa pag-api sa mga taong tulad mo, tulad ng pamilya mo. Ang mga salita ni Marikit ay tumama kay Hiraya, na parang isang malakas na sampal. Naguguluhan,
Kinuha niya ang folder at binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na salita, mga legal na dokumento, mga lumang artikulo sa dyaryo, mga pangalan. Reyes, Montemayor. Agawan ng lupa. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang mga pira-pirasong kwento na narinig niya mula sa kanyang mga tiyahin noong bata pa siya ay biglang nagkaroon ng malinaw at masakit na anyo. Ang biglaang pagkakasakit ng kanyang ama. Ang walang katapusang pag-aalala sa pera. Ang anino ng kalungkutan na bumalot sa kanilang pamilya. Lahat ng iyon ay may koneksyon sa pangalang Montemayor. Hindi ko alam. Nauutal na sabi ni Hiraya. Itinaas ang tingin kay Marikit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. Huwag ka nang magpanggap, Hiraya. Isang mapanuyang tawa ang kumawala kay Marikit. Napakagaling ng plano mo. Magpanggap na isang kawawang probinsyana. Pumasok sa bahay ng iyong kaaway. Akitin ang asawa ko. At ngayon, nagdadala ka ng isang tagapagmana para masigurong tuluyan mo nang makukuha ang lahat. Isang perpektong paghihiganti. Hindi totoo yan, senyora. Nagkataon lang po ang lahat. Pagmamakaawa ni Hiraya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito po ako para magtrabaho. Para sa pamilya ko. Para sa pamilya mo? Putol ni Marikit. Lumapit ito at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Hiraya. Oo, para sa pamilya mo. Para ipaghiganti sila. At gagamitin mo ang anak mo para gawin iyon. Isipin mo, ang apo ng taong umapi sa lolo niya. Napakatalino. Bago pa man makasagot si Hiraya, binitiwan siya ni Marikit at tumalikod. Darating na si Alon at sasabihin ko sa kanya ang lahat. Tingnan natin kung maniniwala pa rin siya sa pagiging inosente mo. Ang banta ay malinaw. Anumang sabihin ni Hiraya ay lalabas na kasinungalingan. Si Marikit ang asawa. Siya ang biktima. At si Hiraya, siya ang mga agaw, ang mapaghiganti. Nang dumating si Alon, ang eksena ay perpektong inihanda ni Marikit. Nakaupo ito sa sala, umiiyak, ang mga dokumento ay nakakalat sa mesa sa harap niya. Si Alon, napagod mula sa trabaho, ay agad na nag-alala. Marikit, anong nangyari? Alon, ang babaeng iyon. Humikbi si Marikit. Niloko niya tayo. Niloko niya tayong lahat. Sa loob ng sumunod na kalahating oras, isinalaysay ni Marikit ang isang kwentong hinabi mula sa katotohanan at lason. Pinalabas niya na matagal nang alam ni Hiraya ang tungkol sa nakaraan ng kanilang mga pamilya. Na ang pag-apply nito bilang katulong ay isang kalkuladong hakbang. Na ang bawat ngiti, bawat pagpapakita ng kahinaan ay bahagi ng isang masamang plano para sirain sila. Si Alon ay nakinig. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago mula sa pag-aalala, patungo sa pagkalito, at sa huli, sa isang malamig na galit. Ang mga ninakaw na sandali sa hardin, ang mga kwento tungkol sa tala-araw, ang pangarap na panaderya. Lahat ba iyon ay isang kasinungalingan? Isang pag-arte lamang? Ang lalaking nagtanggol kay Hiraya sa hapunan ay nawala. Ang pumalit ay ang Alon Montemayor na nasaktan ang pride. Isang lalaking naramdamang pinagtaksilan. Nasaan siya? Tanong niya. Ang boses ay mababa at kontrolado. Tinuro ni Marikit ang direksyon ng servants' quarters.
Hindi na nag-aksaya ng panahon si Alon. Ang bawat hakbang niya ay mabilis at mabigat. Binuksan niya ang pinto ng silid ni Hiraya nang walang katok. Naabutan niya si Hiraya na nakaupo sa gilid ng kama, yakap ang sarili, ang mga dokumento ay nasa sahig. Nag-angat ito ng tingin. Ang kanyang mga mata ay namumugto at puno ng takot. Sir Alon, totoo ba? Diretsong tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay walang anumang bahid ng init o pag-aalala na dati niyang ipinakita. Alam mo ba kung sino ako? Kung sino ang pamilya ko bago ka pa man tumuntong sa bahay na ito? Ang tanong ay isang patibong. Kung sasabihin niyang hindi, magsisinungaling siya dahil ngayon ay alam na niya. Kung sasabihin niyang oo, kukumpirmahin niya ang mga akusasyon ni Marikit. Nalaman ko lang po kanina. Halos pabulong na sagot ni Hiraya. Pero hindi ko po intensyon. Huwag mo akong daanin sa pagpapaawa mo, sigaw ni Alon. At sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang galit sa mga mata nito. Isang galit na nakatuon sa kanya. Lahat ng ito, ang mga kwento mo, ang mga ngiti mo, lahat ba yun kasama sa plano? Ang saktan ako? Ang saktan ang pamilya ko? Hindi po. Sir, maniwala po kayo. Umiiyak na, sabi ni Hiraya. Tumatayo at sinusubukang lumapit. Ngunit umatras si Alon, na para bang diring-diri ito sa kanya. Ang pag-atras na yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw o sampal. Pinaniwalaan kita, sabi ni Alon. Ang bawat salita ay puno ng pait. Akala ko iba ka. Akala ko mayroon tayong koneksyon, pero isa lang pala iyong malaking pagkakamali. Ang sakit na naramdaman ni Alon dahil sa panloloko ni Marikit ay naibaling niya lahat kay Hiraya. Mas madaling maniwala sa isang masamang estranghero kaysa tanggapin na ang asawa niya mismo ang nagsinungaling sa kanya. Ginamit mo lang pala ako. Pagpapatuloy niya. Pera at paghihiganti lang ang habol mo. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Hiraya. Ang lalaking nag-alala sa kanya noong siya'y nagsusuka. Ang lalaking nakinig sa kanyang mga pangarap ay naniniwala na sa pinakamasamang bersyon ng kanyang pagkatao. At sa puntong iyon, sumuko na siya. Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingan na perpektong ginawa? Yumuko na lamang siya at umiyak ng umiyak. Ang kanyang pananahimik ay kinuha ni Alon bilang isang pag-amin. Tumalikod si Alon. Mananatili ka sa bahay na ito hanggang sa maipanganak mo ang bata. Iyon ang nasa kontrata. Malamig niyang sabi. Hindi na lumingon pa. Pagkatapos noon, ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo. Isinara niya ang pinto. Iniwan si Hiraya na gumuho sa sahig. Ang kanyang puso ay basag na basag. Bumalik si Alon sa sala kung saan naghihintay si Marikit. Ang mukha nito ay puno pa rin ng luha. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, nakita ni Alon ang isang bagay na hindi niya napansin dati, isang kislap ng tagumpay. Pagkatapos niyang manganak, sabi ni Alon kay Marikit, ang kanyang boses ay pagod at walang buhay. Aalis na siya at hindi na natin siya kailanman pag-uusapan pa. Tumango si Marikit, dahan-dahang lumapit at niyakap ang kanyang asawa. Salamat, mahal. Salamat at naniniwala ka sa akin. Niyakap siya pabalik ni Alon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Sa gabing iyon, ang lason ng kasinungalingan ay ganap ng kumalat sa Villa Amihan. At ang pinakaunang biktima nito ay ang Pag-asa.
Ang mga araw sa Villa Amihan ay lumipas sa isang nakabibinging katahimikan. Para itong isang malamig na giyera, kung saan ang mga salita ay hindi na kailangan para iparamdam ang galit at pagkadismaya. Si Alon ay nagkukulong sa kanyang opisina. Si Hiraya ay nananatiling isang anino sa mga pasilyo, umiiwas, ang tiyan ay mas lalo nang lumalaki. Isang buhay na paalala ng kasunduang sumira sa kanilang lahat. Si Marikit naman ay gumagalaw na tila isang reyna sa kanyang palasyo, panatag sa kanyang tagumpay. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina at napapaligiran ng mga dokumento ng kumpanya, hindi na kinaya ni Alon ang pagkukunwari. Ang kasal nila ay tapos na. Alam niya iyon. Ang pag-ibig, kung mayroon man nito dati, ay matagal nang namatay at napalitan ng sama ng loob. Ang natitira na lang ay ang obligasyon sa bata. At pagkatapos, kalayaan. Sa isipang iyon, nagsimula siyang magplano. Kailangan niya ng abogado. Kailangan niya ng mga papeles. Ang kanilang prenuptial agreement. Ang mga titulo ng kanilang mga ari-arian. Binuksan niya ang kanyang personal na safe, ngunit wala roon ang karamihan sa mga dokumentong legal ng kanilang pagsasama. Marahil ay si Marikit ang nagtago. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, kusa siyang pumasok sa kanilang master's bedroom. Ang silid ay malinis at perpekto, ngunit para sa kanya, wala itong pinagkaiba sa isang musoleo. Malamig at walang buhay. Wala si Marikit. Marahil ay nasa isa sa kanyang mga sosyal na pagtitipon. Sinimulan niyang hanapin ang mga dokumento sa cabinet ni Marikit. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw, ngunit isinantabi niya ang pakiramdam na iyon. Kailangan niya itong gawin. Sa likod ng mga nakasabit na mamahaling damit, sa pinakasulok ng aparador, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon. Hindi ito isang vault o isang kahon ng alahas. Isa itong luma at ordinaryong kahon ng sapatos, natatakpan ng alikabok, na tila matagal nang itinago at kinalimutan. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito at ipinatong sa kama. Ano kaya ang laman nito? Mga lumang liham? Mga alaala ng kabataan? Pagbukas niya, iyon nga ang laman. Mga luma at kupas na litrato ni Marikit noong dalaga pa ito, mga greeting card, isang tuyong bulaklak. Nakaramdam siya ng bahagyang kirot. Ito ang babaeng minahal niya noon, bago pa ito nilamon ng pagiging isang Montemayor. Akmang isasara na niya ang kahon nang may mapansin siya sa ilalim ng lahat. Isang sobrang kulay krema, nakatupi at medyo naninilaw na. Ang nakasulat sa labas ay ang pangalan ng isang kilalang fertility clinic. Nangunot ang kanyang noo. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob ay isang medical record. Binasa niya ang mga teknikal na salita na hindi niya lubos na maintindihan. Mga resulta ng pagsusuri, mga medikal na termino. Ngunit isang bagay ang malinaw na malinaw. Isang petsa. Ang petsa sa dokumento ay halos 1 taon bago sila ikinasal. Paulit-ulit niyang binasa ang petsa. Hindi makapaniwala. Bago kami ikasal, hindi niya maintindihan bakit may resulta ng fertility test si Marikit bago pa man sila magpakasal. At pagkatapos, binasa niya ang konklusyon ng doktor na nakasulat sa ilalim ng pahina. Isang pangungusap na tila isang martilyong pumukpok sa kanyang bungo at nagwasak sa pundasyon ng kanyang buong mundo. Patient diagnosed with premature ovarian failure.
Natural conception is highly improbable, bordering on impossible. Nanlamig ang buong katawan ni Alon. Ang kanyang mga kamay, na may hawak sa papel, ay nagsimulang manginig. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Imposible. Ang salitang iyon ay umaling-aw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi lang sa hindi sila magkakaanak. Alam iyon ni Marikit. Alam niya iyon bago pa man siya maglakad sa altar. Bago pa man siya sumumpa sa harap ng Diyos na magiging tapat sa kanya. Ang lahat ng taon ng pag-asa, ng pagsubok, ng pagkadismaya, ng mga pagtatalo, lahat iyon ay isang malaking kasinungalingan. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang lahat. Ang desperasyon ni Marikit na magkaanak ay hindi dahil sa pagnanais na maging isang ina. Iyon ay dahil sa takot. Takot na mabunyag ang kanyang sikreto. Ang pagkontrol nito, ang selos, ang pagiging manipulative. Lahat ay nagmula sa takot na iwan siya ni Alon kapag nalaman niya ang katotohanan. At si Hiraya, isang matinding kirot ng pagsisisi ang sumaksak sa kanyang puso. Ang galit na ibinuhos niya sa dalaga. Ang mga masasakit na salitang binitawan niya. Ginamit mo lang pala ako. Pera at paghihiganti lang ang habol mo. Siya ang nagkamali. Siya ang naging bulag. Siya ang nagpadala sa lason ni Marikit. Inakusahan niya ang maling tao. Ang tunay na manloloko ay ang babaeng natutulog sa tabi niya gabi-gabi sa loob ng maraming taon. Ang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang galit na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya. Isang galit na malamig, tahimik, ngunit napakatindi. Tila isang bulkan na handa ng sumabog. Maingat niyang itinupi ang dokumento at ibinulsa ito. Ang ebidensya ng pinakamalaking panloloko sa kanyang buhay. Tumayo siya mula sa kama. Ang kanyang mga galaw ay kalmado at may determinasyon. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Lumabas siya ng silid, ang kanyang mga yapak ay hindi gumagawa ng ingay sa makapal na karpet. Hindi na siya ang duwag na nagtatago sa alak at katahimikan. Ngayong gabi, siya ang bagyo. At hahanapin niya ang babaeng nagsimula ng lahat ng ito para sa kanilang huling pagtutuos. Nasa loob ng kanyang silid si Hiraya. Sinusubukang magbasa ng isang lumang libro para libangin ang sarili, ngunit ang kanyang isip ay hindi mapakali. Bawat kulog sa labas ay tila isang paalala ng bagyong namumuo sa loob ng Villa Amihan. Sa mga nakalipas na araw, ang katahimikan sa bahay ay naging mas mabigat, mas mapanganib. Bigla, isang boses ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw na puno ng galit at sakit. Boses ni Don Alon. Napatayo si Hiraya. Ang libro ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Ang sigaw ay nagmula sa sala. Sinundan ito ng isa pang sigaw, isang tinig na mataas at nagtatanggol. Boses ni Senyora Marikit. Nagsisimula na. Ang bagyo ay nasa loob na ng bahay. Dahil sa takot at kuryosidad, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Sumilip siya sa mahabang pasilyo. Ang mga ilaw sa sala ay nakabukas at ang anino ng 2 taong nagtatalo ay gumagalaw sa pader. "Huwag mong itanggi, Marikit. Nakita ko. Nakita ko ang katotohanan," ang dagundong ng boses ni Alon. "Ano ang pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba?" Sagot ni Marikit, ang boses ay nanginginig. Hindi napigilan ni Hiraya ang sarili.
Dahan-dahan siyang naglakad palapit, nanatili sa dilim ng pasilyo, sapat na malapit para marinig ang lahat. Nakita niya si Alon na nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na hindi pa nakikita ni Hiraya dati. Sa harap niya, si Marikit ay napapaatras. Ang mukha ay namumutla. Sa isang mabilis na galaw, may inihagis si Alon sa coffee table, isang luma at naninilaw na papel. Ang medical record. 10 taon, Marikit! Sigaw ni Alon. 10 taon mo akong niloko. Alam mo na. Alam mo na bago pa man tayo ikasal. Pero hinayaan mo akong umasa. Hinayaan mo akong masisi ang sarili ko. Lahat ng pag-aaway natin. Lahat ng sakit. Lahat dahil sa kasinungalingan mo. Natigilan si Hiraya. Kasinungalingan? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagsimulang umiyak si Marikit. Ginawa ko lang ang lahat para sa'yo. Para sa pamilyang ito. Hindi! Umiling si Alon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ginawa mo ito para sa sarili mo. Dahil takot ka. Takot kang iwan kita kapag nalaman ko ang katotohanan. At dahil sa takot mo, nanira ka ng ibang tao. Tumingin ito sa direksyon ng pasilyo at sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata ni Hiraya. Puno ng pagsisisi ang mga mata ni Alon. Sinisi ko ang isang inosenteng tao. Pinaniwalaan kita. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng depensa ni Marikit. Nakita niya ang tingin ni Alon kay Hiraya. Nakita niya na alam na ng kanyang asawa ang lahat. Wala na siyang takas. Ang kanyang pag-iyak ay biglang nahinto. At napalitan ito ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang tawa. Isang tawang walang saya, walang tuwa, kundi puno ng kabaliwan. Oo, sigaw niya. Ang kanyang tawa ay naging isang sigaw. Oo, nagsinungaling ako. At ano ngayon? Anong gagawin mo, Alon? Iiwan mo ako? Matapos ang lahat ng isinakripisyo ko para sa pangalan mo? Para sa pamilya mo? Wala kang isinakripisyo, Marikit. Ikaw ang nanira. Malamig na sabi ni Alon. At oo, iiwan kita. Gusto ko ng divorce. Ang salitang divorce ay tila isang switch na tuluyang nagpabaliw kay Marikit. Ang kanyang muka ay nag-iba. Ang takot ay napalitan ng purong puot. Ang kanyang mga mata ay napako kay Hiraya, na nakatayo pa ring takot na takot sa dilim. Dahil sa kanya, hindi ba? Sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Habang dahan-dahang itinuturo si Hiraya. Dahil sa ahas na yan na pumasok sa pamamahay ko. Ang babaeng yan na nagdadala ng anak na dapat ay sa akin. Huwag mo siyang idamay dito. Sigaw ni Alon, humaharang sa pagitan nila. Ngunit hindi na nakikinig si Marikit. Tumingin siyang muli kay Alon. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang taong wala nang pakialam sa kahit ano. Akala mo ba hahayaan kong maging masaya kayo? Ngumisi siya ng nakakatakot. Nagplano ako, Alon. Lagi akong may plano. Tumingin siyang muli kay Hiraya. Yung sasakyan na ginagamit mo papunta sa check-up mo. Ang lumang sasakyan sa garahe. May kaunti akong inayos doon. Ang preno. Isang maliit na pagtagas lang naman. Sapat na para sa isang aksidente. Isang malungkot na aksidente para sa isang buntis. Nanlamig ang dugo ni Hiraya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Kung hindi ka mapapasa akin, bulong ni Marikit, ang kanyang mga mata
ay nakatitig kay Alon na may nakakakilabot na pagsamba. Dapat wala na lang. Dapat namatay na lang kayong dalawa ng anak mo. Sa isang iglap ng purong kabaliwan, tumakbo si Marikit. Hindi patungo sa taas. Hindi patungo sa kahit saang silid. Tumakbo siya palabas ng pinto, patungo sa garahe. "Marikit, huwag!" Sigaw ni Alon. Hinabol ito. Ngunit huli na ang lahat. Narinig nila ang pag-andar ng isang makina ng sasakyan. Ang sasakyang tinutukoy nito. Ang sasakyang may sirang preno. Sumugod si Alon sa pinto. "Marikit! Bumalik ka dito!" Narinig ni Hiraya ang mabilis na pag-arangkada ng sasakyan palabas ng garahe. Sinundan ito ng isang mahabang, nakakabinging pag-skid ng mga gulong sa basang kalsada. At pagkatapos, isang malakas, nakapangingilabot na tunog ng pagbagsak. Ang tunog ng nayuping metal, ng nabasag na salamin, at ng isang biglaang, nakakakilabot na paghinto. Pagkatapos noon, katahimikan. Nakatayo si Alon sa may pintuan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkabigla at horror. Si Hiraya naman ay napasandal sa pader. Nanginginig ang buong katawan, habang ang tunog ng trahedya ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Para kay Alon, ang mga sumunod na oras ay isang malabong panaginip na puno ng kumikinang na ilaw at mga boses na walang mukha. Nakatayo siya sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng mahinang ambon, habang pinagmamasdan ang mga paramedic na maingat na inilalabas ang katawan ni Marikit mula sa nayuping sasakyan. Ang pulang ilaw ng ambulansya at asul na ilaw ng pulis ay paulit-ulit na nagbibigay kulay sa basang kalsada na para bang isang eksena mula sa isang pelikula. Ngunit hindi ito pelikula. Ito ang katotohanan na nilikha ng kanyang mga pagkakamali. Wala siyang maramdaman. Isang kakaibang pamamanhid ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Pinagmamasdan niya ang lahat na parang isang manonood lamang. Ang kanyang asawa ay patay na. Isang trahedyang siya mismo ang may kasalanan. Kung hindi lang sana siya naging duwag, kung hinarap lang niya ang katotohanan noon pa, marahil ay hindi hahantong sa ganito ang lahat. "Mr. Montemayor? Sir?" Isang pulis ang kumakausap sa kanya. Tumango lamang siya, hindi lubos na nauunawaan ang mga tanong. Dinala siya sa presinto, sa isang maliit at malamig na silid, sa ilalim ng isang bumbilyang walang buhay. Isinalaysay niya ang lahat. Ang kwento ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason. Ang kasunduan. Ang pagbubuntis ni Hiraya. Ang mga kasinungalingan ni Marikit. Ang pagtuklas niya sa katotohanan. Ang huling pagtutuos. Isinalaysay niya ito nang walang emosyon, na parang nagbabasa ng isang report. Dahil kung bibigyan niya ito ng emosyon, alam niyang babagsak siya. "So, sinasabi niyo po na ang asawa ninyo ay sinadya ang aksidente?" Tanong ng investigador. "Hindi," mahinang sagot ni Alon. "Hindi niya sinadya ang aksidente. Ang gusto niya ay saktan si Hiraya. Ang sasakyang iyon ay para kay Hiraya. Ang sarili niyang galit ang pumatay sa kanya. Pinakawalan din siya kalaunan." Suicide, sabi ng paunang investigasyon. Isang kaso ng isang desperadong asawa. Ang pangalang Montemayor ay sapat na para mapadali ang proseso. Paglabas niya ng presinto, ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ngunit para kay Alon, mas madilim pa ang mundo.
Sa labas ng kanilang gate, nag-aabang na ang mga media van na parang mga buitreng naghihintay ng mabibiktima. Nagmamadali siyang pumasok sa loob. Ang Villa Amihan ay mas tahimik pa sa isang puntod. Ang bawat muebles, bawat palamuti ay tila isang paalala ng isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Ngunit hindi ang mga bagay na yon ang nasa isip niya. Isa lang, si Hiraya. Kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang harapin ang babaeng sinaktan niya ng lubos. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid nito. Kumatok siya ng marahan. Walang sagot. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Nakita niya si Hiraya na nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa bintana, sa sumisikat na araw. Hindi ito natulog. Nang marinig siya nito, lumingon ito. Ang mga mata nito ay tuyo, ngunit puno ng pagod at sakit. Pumasok si Alon at isinara ang pinto. Bawat hakbang palapit sa kanya ay 1,000 tinik sa kanyang dibdib. Huminto siya sa harap nito. Walang mga salitang sapat. Walang mga paliwanag na kayang ayusin ang lahat. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang nararapat. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig, sa harap ni Hiraya, ang makapangyarihang si Alon Montemayor, na hindi kailanman yumukod sa sinuman, ay nakaluhod ngayon sa malamig na sahig, sa harap ng kanyang katulong. Patawad, bulong niya, ang kanyang boses ay basag sa unang pagkakataon. Hiraya, patawarin mo ako. Tumingin siya sa mga mata nito. Hinahayaan itong makita ang lahat ng sakit at pagsisisi na nararamdaman niya. Naging duwag ako. Pagpapatuloy niya, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Naging bulag. Dapat nakita ko. Dapat naramdaman ko. Pero nagpadala ako sa galit, sa pride, at ikaw ang sinaktan ko. Ikaw na walang ibang ginawa, kundi maging mabuti. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Hindi umimik si Hiraya. Nakatitig lamang ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ang bigat ng pagkamatay ni Marikit ay dadalhin ko habang buhay, sabi ni Alon. Ngunit ang bigat ng pananakit ko sa'yo, iyon ang hindi ko alam kung paano ko kakayanin. Napahawak si Hiraya sa kanyang tiyan. Bigla, isang maliit na galaw ang naramdaman sa ilalim ng kanyang palad. Isang sipa, ang anak nila, na para bang nagpaparamdam, na nagsasabing, nandito ako. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang trahedya, bumuhos ang luha ni Hiraya. Hindi dahil sa galit o awa, kundi dahil sa bigat ng lahat. Ang buhay na nawala. Ang buhay na nasa sinapupunan niya. Ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Basag at puno ng pagsisisi. Nakita ni Alon ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nakita niya ang sakit, ang pagkalito. Hindi ko hinihiling nakalimutan mo, sabi niya. Hinihiling ko lang na sana, balang araw, mapatawad mo ako. Pinunasan ni Hiraya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Tumingin siya kay Alon, sa mga mata nitong puno ng pagsisisi, at pagkatapos ay sa kanyang tiyan, kung saan naroon ang kanilang anak. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin, mahina niyang sabi, ang kanyang boses ay pagod at basag. Pero kailangan ka ng anak natin. Ang unang iyak ng sanggol
ay pumuno sa delivery room. Isang tunog na mas malakas at mas makahulugan kaysa sa anumang sigaw o katahimikan na naranasan ni Hiraya sa Villa Amihan. Habang inilalapag ng nurse ang maliit at mapulang nilalang sa kanyang dibdib, ang lahat ng sakit, takot at kahihiyan na kanyang tiniis ay tila naglaho. Sa kanyang mga bisig ay ang kanyang anak, isang maliit na batang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nakapikit pa, ngunit ang kanyang maliliit na kamay ay agad na kumapit sa daliri ni Hiraya. Sa sandaling iyon, wala ng kontrata, wala ng kasinungalingan. Tanging ang puro at walang kapantay na pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak. Nakatayo sa isang sulok ng silid si Alon, suot ang asul na hospital gown, tahimik na nanonood. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Hiraya, mga matang pagod ngunit puno ng bagong lakas. Isang maliit at nahihiyang ngiti ang kanyang ibinigay. Sa nagdaang mga buwan, naging anino siya sa buhay ni Hiraya. Lagi siyang naroon, ngunit laging may distansya. Tinitiyak na komportable ito, na nakakakain ng tama, na nakakapagpatingin sa pinakamagaling na doktor. Hindi bilang amo, kundi bilang isang taong nagsisikap na bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Nang mailipat na si Hiraya sa isang pribadong silid, lumapit si Alon. "Salamat, Hiraya," sabi niya. Ang kanyang tingin ay nakapako sa natutulog na sanggol. "Salamat sa kanya. Siya si David," mahinang sabi ni Hiraya. Pinipili ang isang pangalan na simple at malakas. Tumango si Alon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "David Montemayor." Umiling si Hiraya. "David Reyes." Natigilan si Alon at tumingin sa kanya. Sa mga mata ni Hiraya, mayroong isang bagong determinasyon. Ang babaeng dati laging nakayuko ay wala na. "Don Alon," panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. "Natupad ko na po ang nasa kontrata. Ang 5 milyon. Kukunin ko po ang kalahati para sa aking pamilya at para sa pagsisimula namin ni David. Ang kalahati ay ibabalik ko sa inyo." "Hiraya, hindi mo kailangang gawin yan. Sa'yo ang lahat ng yan," mabilis na sagot ni Alon. "Ito po ang gusto ko." Pagpapatuloy ni Hiraya, hindi nagpapatinag. "At paglabas namin dito sa ospital, babalik na po kami sa probinsya. Magsisimula kami ng bagong buhay." Ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Alon. Alam niyang darating ang araw na ito. Alam niyang wala siyang karapatang pigilan ito. Ngunit ang marinig ito ng direkta mula sa kanya ay masakit pa rin. "Paano ako?" tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Paano ang anak ko?" "Pwede mo siyang dalawin kahit kailan mo gusto," sagot ni Hiraya. "Karapatan mo iyon bilang ama niya. Ngunit ang buhay namin ay amin na." Ang kanilang pag-uusap ay isang paalam. Puno ng paggalang, puno ng lungkot, ngunit puno rin ng pag-unawa. Naiintindihan ni Alon na kailangan ni Hiraya na lumayo sa Villa Amihan. Isang lugar na naging saksi sa lahat ng kanilang sakit. Kailangan niyang hanapin muli ang kanyang sarili, malayo sa anino ng mga Montemayor. Makalipas ang 1 taon. Ang hangin sa probinsya ng Talaaraw ay sariwa at amoy lupa. Sa isang maliit na pwesto sa tabi ng palengke, isang bagong panaderya ang nagbukas. Ang signboard nito, na gawa sa kamay, ay may nakasulat na Hiraya's Sweet Hopes.
Sa loob, si Hiraya, na mas malusog at mas masaya ngayon, ay abala sa pagmamasa ng harina. Sa isang playpen sa sulok, isang bibong 1 taong gulang na bata, si David, ang masayang naglalaro. Ang lugar ay simple lang, ngunit puno ito ng init, ng amoy ng bagong lutong tinapay, at ng tawanan. Natupad na niya ang kanyang pangarap. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga paninda, isang anino ang tumakip sa sikat ng araw mula sa pintuan. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo roon ang isang lalaki. Payat ito, nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon, at may daladalang isang sako ng harina sa kanyang balikat. Pamilyar ang kanyang mga mata, ngunit ang bigat at lungkot na dati naroon ay napalitan ng isang bagay na mas magaan. "Alon?" Hindi makapaniwalang sabi ni Hiraya. "Nagbebenta na rin pala ng harina ang Montemayor Land Holdings ngayon?" Biro niya. Ngumiti si Alon, isang tunay na ngiti na ngayon lang ulit nakita ni Hiraya. "Ibinenta ko na ang share ko sa kumpanya. Ibinenta ko na rin ang Villa Amihan. Sinigurado kong may sapat na mamanahin si David, pero wala na ako doon." Ibinaba niya ang sako ng harina sa sahig. "Narinig ko kasing naghahanap ka raw ng panadero," sabi niya. Medyo nahihiya. Napatitig si Hiraya sa kanya. Ang makapangyarihang Don Alon Montemayor na nag-a-apply bilang panadero sa kanyang maliit na tindahan? "Seryoso ka?" "Seryoso ako," sabi ni Alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. "Hindi ko na kayang mabuhay sa Maynila, Hiraya. Ang bawat sulok doon ay isang paalala ng mga pagkakamali ko. Sa loob ng 1 taon, sinubukan kong hanapin ang sarili ko. At sa huli, naisip ko, baka ang lugar kung nasaan ang anak ko, nasaan ka? Baka iyon ang lugar para sa akin." Lumapit siya sa playpen at lumuhod. "Hi, David," sabi niya sa bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Ako ang papa mo." Pinanood ni Hiraya ang eksena. Ang kanyang puso, na matagal nang nagtayo ng pader, ay nagsimulang makaramdam ng mga bitak. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa kanyang panaderya, ang katuparan ng kanyang mga pangarap. Tumingin siya sa kanyang anak, ang kanyang buhay. At tumingin siya sa lalaking nasa harap niya. Isang lalaking handang talikuran ang lahat para sa isang pagkakataong magsimulang muli. "Nandito ako para mag-apply bilang panadero," pag-uulit ni Alon, tumitingin sa kanya ng may pag-asa. "At bilang ama." Isang maliit na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Hiraya. Hindi ito isang ngiti ng pagpapatawad. Hindi pa. Ngunit ito ay isang ngiti ng posibilidad. "Ang sahod dito," sabi niya, sinusubukang maging seryoso, "ay hindi tulad sa Maynila, at kailangan mong gumising ng 3:00 ng umaga para magmasa." "Kaya ko," mabilis na sagot ni Alon. "Kahit anong trabaho. Basta hayaan mo lang akong maging bahagi ng buhay ninyo." 3 taon ang lumipas. Ang Hiraya's Sweet Hopes ay hindi na lamang isang maliit na pwesto sa palengke. Isa na itong maliit at maaliwalas na kafe na may ilang mga mesang kahoy sa labas, kung saan nagkakape ang mga taga-baryo tuwing umaga. Ang amoy ng pandesal, ensaymada, at bagong timplang kape ay naging isang pamilyar at masayang bahagi na ng probinsya ng Tala-Araw. Sa loob ng kusina, isang 4 na taong gulang na David na may bahid pa ng harina sa pisngi
ang tuwang-tuwang naglalagay ng icing sa isang cupcake. Sa tabi niya, isang lalaking mas payat, ngunit mas malusog tingnan, na may mga kalyo na sa kamay, ang matiyagang nagtuturo sa kanya, si Alon. Dahan-dahan lang, champ, nakangiting sabi ni Alon, para hindi magkalat. Papa, look! It's a star! Masayang sabi ni David. Ipinapakita ang kanyang obra maestra. Mula sa may counter, pinapanood sila ni Hiraya. Isang malambing na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang eksenang ito, na dati isang imposibleng panaginip lamang, ay ang kanyang araw-araw na katotohanan na ngayon. Hindi naging madali ang lahat. Ang unang taon ni Alon sa probinsya ay isang mahabang proseso ng pagpapatunay. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Siya ang unang dumarating sa panaderya bago pa sumikat ang araw. Siya ang nagbubuhat ng pinakamabibigat na sako. Natuto siyang mamalengke, maglinis, at higit sa lahat, natuto siyang maging isang ama. Unti-unti, ang mga pader na itinayo ni Hiraya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Nakita niya ang pagsisisi, ang pagbabago, at ang sinseridad sa bawat kilos ni Alon. Nakita niya kung paano ito tinitingnan ni David ng may pagmamahal at paghanga. At dahan-dahan, ang pagpapatawad ay namulaklak, na sinundan ng isang pag-ibig na mas matatag at mas totoo. Isang pag-ibig na binuo hindi sa isang kontrata, kundi sa paghilom at pangalawang pagkakataon. Ikinasal sila sa isang simpleng seremonya sa lumang simbahan ng baryo. Ang kanilang mga bisita ay hindi mga mayayamang negosyante, kundi ang mga magsasaka, mangingisda, at mga tindera sa palengke. Ang mga taong naging tunay nilang komunidad. Mama, tapos na kami! Sigaw ni David. Tumatakbo palapit sa kanya, dala ang cupcake. Wow! Ang galing naman ng baby ko! Sabi ni Hiraya. Hinahalikan ng pisngi ng anak. Lumapit si Alon. Pinunasan ang kanyang mga kamay sa apron. Oras na para sa ating lakad, sabi niya. Naging tradisyon na nila ito. Tuwing hapon pagkatapos magsara ng kafe, maglalakad silang tatlo sa mga pilapil, sa gitna ng malawak na palayan, habang papalubog ang araw. Habang naglalakad sila, ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang liwanag. Hawak ni Alon ang isang kamay ni David, at hawak naman ni Hiraya ang kabila. Naaalala mo pa ba noong una kang dumating dito? Tanong ni Hiraya kay Alon. Dala mo pa yung sako ng harina. Tumawa si Alon. Oo naman. At naaalala ko kung gaano ako kinakabahan. Akala ko ipagtatabuyan mo ako. Naisip ko, pag-amin ni Hiraya, isang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Pero naubusan na kasi ako ng harina noon. Nagtawanan sila. Isang tawanan na malaya at puno ng pagmamahal. Huminto sila sa isang pamilyar na lugar, isang maliit na burol, kung saan tanaw ang buong probinsya. Umupo sila sa damuhan, habang si David ay masayang naghahabol ng mga tutubi. Masaya ka ba, Hira? Seryosong tanong ni Elon. Hinawakan ang kanyang kamay. Tumingin si Hiraya sa paligid, sa luntiang palayan, sa kanyang anak na naglalaro, at sa lalaking katabi niya. Ang dating dalagang puno ng takot at kahihiyan ay isa ng babaeng buo, isang inang nagmamahal, isang asawang minamahal. Sobra, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Hindi ko akalain na ang isang kasunduang nagsimula sa kadiliman ay magdadala sa akin sa ganitong liwanag.
Utang ko sa'yo ang lahat ng ito, sabi ni Elon. Ikaw at si David ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na tahanan. Mayroon akong ibibigay sa'yo, sabi ni Hiraya. May kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na puting kahon. Nagtatakang kinuha ito ni Alon at binuksan. Sa loob, sa ibabaw ng bulak, ay isang pamilyar na bagay. Isang pregnancy test. May 2 linyang pula. Napatitig si Alon dito. Pagkatapos ay kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at purong kagalakan. Hiraya, totoo ba to? Nauutal niyang tanong. Tumango si Hiraya. Ang mga luha ng kaligayahan ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Magiging kuya na si David. Sa isang iglap, binuhat siya ni Alon at inikot-ikot. Ang kanilang mga tawanan ay umaling-awngaw sa buong kaparangan. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik. Isang halik na hindi na ninakaw. Hindi na puno ng pagkakasala, kundi puno ng pangako, ng pasasalamat, at ng isang pag-ibig na sinubok ng panahon at trahedya. Ibinaba siya ni Alon at niyakap ng mahigpit. Ang kanilang mga noo ay magkadikit. Isang bagong buhay. Isang bagong simula. Isang anak na isinilang hindi mula sa isang kasunduan, kundi mula sa 2 pusong natutong maghilom at muling magmahal. Mahal na mahal kita, Hiraya Reyes, bulong ni Alon. Mahal na mahal din kita, Alon Montemayor, sagot ni Hiraya. Tinawag nila si David at magkakasama silang 3 na malapit ng maging 4 na pinanood ang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Hindi sa isang malawak na veranda ng isang mansyon, kundi sa damuhan ng isang simpleng probinsya. Hindi sila mayaman sa pera, ngunit sila ang pinakamayaman sa pag-ibig, kapayapaan, at pag-asa. Dahil sa huli, natagpuan nila ang kanilang tahanan. Hindi ito isang lugar na gawa sa bato at semento, kundi isang lugar na nasa loob ng puso ng isa't isa. At dito po nagtatapos ang kwento nina Hiraya at Alon. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o sa pagpilit sa mga bagay na hindi para sa atin. Ito ay matatagpuan sa katotohanan, sa pagpapatawad at sa tapang na piliin ang pag-ibig sa kabila ng mga pagkakamali ng nakaraan. Ipinapaalala nito sa atin na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may pag-asang dala ang pagsikat ng bagong umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming kwento. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Hiraya at Alon. Ano po ang masasabi ninyo sa kanilang kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapo ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo, at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH.